Ang ilaw ay tila suntok sa aking mga mata. Bumalik sa akin ang ingay ng mga monitor, ang amoy ng disinfectant, at ang malamig na simoy ng aircon. Ilang araw na ba ako rito? Buwan? Wala akong ideya. Walang alaala. Isang blankong pahina ang aking isipan, maliban sa isang pangalan na paulit-ulit na bumubulong sa aking diwa, Ara. Ara! Gising ka na ba? Isang malumanay na boses ang nagpukaw sa akin. Nakita ko ang isang lalaki, nakasuot ng puting uniforme ng doktor, na nakatitig sa akin na may pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng 1,000 kwento, ngunit wala akong mabasa ni isa. Doktor. Iyon lang ang tanging lumabas sa aking bibig. Umiti siya, isang ngiti na nakakawala ng kaba. Ako si Ilthi Gabriel Alcantara. Nandito ka sa St. Jude's Medical Center. Nagkaroon ka ng aksidente, pero maayos ka na. Kailangan mo lang magpahinga. Aksidente? Hindi ko maalala. Wala akong maalala. Ni sarili kong pangalan, tanging ang Ara na tila kusa kong nabanggit. Pinangalanan niya akong Ara, dahil iyon daw ang una kong sinabi nang magkamalay ako. Isang pangalan na walang pinagmulan, isang pangalan na tila lumutang lang sa kawalan. Wala akong maalala, sabi ko, at naramdaman ko ang butil ng luha na pumapatak mula sa gilid ng aking mata. Ang pananakit ng ulo ay halos hindi ko napansin sa tindi ng aking pagkalito at takot. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi niya, at hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay tila mainit na kumot sa malamig kong balat. Nandito lang ako para alagaan ka. Tutulungan kitang maalala ang lahat. At totoo nga ang kanyang sinabi. Sa mga sumunod na araw, si Ilthi Gabriel ang aking anino. Siya ang nagdadala ng aking pagkain, ang nagbabasa ng mga ulat ng aking kondisyon, at ang nakikipag-usap sa akin tungkol sa kahit anong bagay, tungkol sa lagay ng panahon, sa mga paborito niyang libro, at sa kanyang mga pangarap. Sa bawat araw, mas lalo akong nakaramdam ng pagiging ligtas sa kanyang piling. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa aking walang direksyong mundo. Isang linggo matapos akong magising, ipinasyal niya ako sa hardin ng ospital. Ang sariwang hangin at ang sikat ng araw ay tila nagbigay ng kulay sa aking madilim na panaginip. Hindi ka pwedeng manatili dito habang buhay, Ara, sabi niya habang nakatingin kami sa mga bulaklak. Pero hindi rin kita pwedeng pabayaan. Wala kang matandaan at wala kaming mahanap na impormasyon tungkol sa iyo. Nilingon ko siya. Ang takot na maiwan ay biglang bumalot sa akin. Asaan ako pupunta? Umiti siya muli, ang ngiting iyon na laging nagbibigay ng pag-asa. May bahay ako, Ara. Malaki ang bahay ko. At may 3 akong anak na sigurado akong matutuwa sa iyo. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang alok, pero naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Isang alok ng tahanan, isang alok ng pamilya. Isang bagay na hindi ko alam na hinahanap ko. Kinabukasan, lumabas ako sa ospital at sumama kay Ilthi Gabriel sa kanyang bahay. Ito ay isang maluwag na tahanan, may malaking hardin na puno ng mga halaman. Pagkapasok namin, 3 pares ng mga mata ang sumalubong sa akin. Isang batang lalaki na may seryosong tingin, isang batang babae na malambing, at isang napakaliit na batang lalaki na masayahin. Mga anak, ito si Ara, pagpapakilala ni Ilthi Gabriel. Mananatili muna siya rito. Ang batang babae, na si Sofia, ay lumapit sa akin at yumakap sa aking mga binti. Hello, Ate Ara. Ang init ng kanyang yakap ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa akin. Tila may kumikiliti sa aking puso. Si Miguel, ang panganay, ay nagmasid lang sa akin nang may pagtataka, habang si Leo, ang bunso, ay tumakbo papalapit at hinila ang lailayan ng aking damit. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni Ilthi Gabriel ay naging kanlungan ko. Ang mga bata ang aking kalinga. Sa tuwing naglalaro kami, sa tuwing nagbabasa kami ng mga kwento sa gabi, nararamdaman ko ang isang matinding koneksyon na lampas sa pagiging isang kasama o katulong. Tila pamilyar ang bawat haplos, bawat tawa, bawat luha. Isang gabi, habang binabasahan ko ng kwento si Sofia at Leo, at si Miguel naman ay abala sa kanyang drawing book sa tabi ko, biglang napansin ko ang isang lumang litrato na nakasiksik sa ilalim ng sofa. Siguro nalaglag mula sa mesa. Pinulot ko ito. Sa litrato ay nakangiti ang 3 bata, sina Miguel, Sofia, at Leo,
kasama ang isang babae. Ang babae ay nakasuot ng nursing uniform. At ang pinaka-nakakagulat, ang babae ay halos kamukha ko. Ang haba ng buhok, ang hugis ng mukha, ang ngiti sa kanyang mga mata. Pero hindi ko matandaan na ako iyon. Nagsimulang kumabog ang aking puso. Ate Ara, sino yan? Tanong ni Miguel na napansin ang litrato sa aking kamay. Nilingon ko siya, ang aking lalamunan ay tila nabara. Ang pagkalito at pagkabahala ay bumalot sa akin. Sino ang babaeng ito? Bakit siya halos kamukha ko? At bakit kasama niya ang mga bata? Sino nga ba? Bulong ko sa aking sarili, ang aking tingin ay bumalik sa larawan. Isang malamig na kaba ang kumalat sa aking buong katawan. Hindi ko pa lubos na naiintindihan, ngunit alam kong ang larawang ito ay may dalang isang malalim at nakakagulat na lihim tungkol sa aking nakaraan at sa pamilyang ito. Ang larawan sa aking kamay ay tila isang sumpa. Hindi ko maintindihan. Bakit ako halos kamukha ng babaeng iyon? Bakit kasama niya ang mga bata? Ang litratong iyon ay tila susi sa isang pinto na matagal ang sarado sa aking isipan, at ang ideya ng pagbubukas nito ay nagbigay sa akin ng matinding kaba. Ate Ara, ulit ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Nag-aalangan akong itinago ang litrato sa likod ko. Oh, wala. Lumang litrato lang, pagsisinungaling ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagsinungaling, pero may bumubulong sa aking isipan na hindi pa ito ang tamang oras para sa anumang pagtatanong. Baka kung ano ang masira ko. Kinabukasan, habang kasama ko si Gabriel sa ospital para sa aking follow-up check-up, hindi ko maiwasang mapansin ang isang matandang nurse. Siya si Nurse Linda, ang nurse na laging nakatayo sa desk malapit sa emergency room. Sa tuwing nakikita niya ako, tila mayroong kakaibang pagtataka sa kanyang mga mata, na parang may alam siya sa akin na hindi ko nalalaman. Ngayon, nakatitig siya sa akin ng mas matagal kaysa dati, na para bang sinusuri niya ang bawat detalye ng aking mukha. Ang kanyang tingin ay hindi ko maintindihan. Bakit parang may hinahanap siya sa akin? Bakit parang may malalim na koneksyon siya sa aking pagkatao? May problema ba, Ara? Tanong ni Gabriel, napansin ang aking pagkabalisa. Umiling ako pero ang aking puso ay bumibilis. Ang bawat sulyap mula kay Nurse Linda ay tila isang hiwaga na gustong lumabas. Nang araw ding iyon, habang naglalakad kami sa hallway ng ospital, nakita ko ang isang lalaki na papalapit kay Gabriel. Matangkad siya, nakasuot ng mamahaling suit, at may ngiti sa kanyang labi na tila napakatamis, ngunit may nakakakilabot na lamig sa kanyang mga mata. Siya si Attorney Lorenzo Enzo Morales. Gab, pere. Long time no see, bati niya kay Gabriel, at lumapit siya upang makipagkamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Enzo, bati ni Gabriel, may bahid ng pagkabahala sa kanyang boses. Si Ara nga pala. Pasyente ko. Inilahad ni Enzo ang kanyang kamay sa akin, at ang kanyang ngiti ay lumalim. Ara. An interesting name. Ang haplos ng kanyang kamay ay tila yelo, at mayroong kakaibang talim sa kanyang boses. Parang pamilyar ka sa akin, Miss Ara. Nagkita na ba tayo? Bumilis ang tibok ng aking puso. Pamilyar? Wala akong matandaan. Pasensya na po, attorney. May amnesia po ako. Ngumiti si Enzo, mas malawak na ngayon at lalong naging nakakakilabot. Amnesia? Ganoon ba? Sayang. Marami ka sanang maalala. Pero huwag kang mag-alala, marami namang paraan para bumalik ang alaala mo. Kung kailangan mo ng tulong sa legal, nandito lang ako. Ang kanyang mga mata ay tila nangungutya, at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang matinding takot. Tila may alam siya sa akin na hindi ko alam, isang bagay na nakatago sa madilim na sulok ng aking nakaraan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Attorney Enzo ay umalinggaw sa aking isipan. Ang tingin ni Nurse Linda. At ang litratong iyon na nakatago sa aking bag. Nang ipikit ko ang aking mga mata, biglang bumalik ang isang serye ng malalabong larawan. Isang ospital, mayroong mga papeles na nakakalat, at isang malaking gulo. Mga boses na nagtatalo at isang matinding pagsabog. Ang lahat ay naganap ng napakabilis, at nagising ako sa gitna ng gabi, pawisan at hingal. Bumangon ako at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig.
Hindi ko maalis sa isipan ko ang mga panaginip na iyon. Hindi lang sila simpleng panaginip. Pakiramdam ko, mga piraso sila ng aking nakaraang buhay na sinusubukang bumalik. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, napansin ko ang isang lumang damit na nakasabit sa likod ng pinto ng aparador. Ito ang damit na suot ko noong araw ng aksidente, na inayos na ni Manang Rosa. Nag-aalangan akong sinuri ang bulsa nito. At doon, nakita ko isang lumang AC card. Ang larawan sa ay larawan ko, nakangiti, nakasuot ng nursing uniform. At ang pangalan sa ilalim ng larawan ay hindi Ara. Nakasulat doon, Joyce Ramirez. Ang A ay tila isang suntok sa aking sikmura. Joyce Ramirez. Ito ang pangalan ko. Hindi Ara. Ang lahat ng sinabi ni Ethy Gabriel, ang lahat ng aking pinaniwalaan ay biglang naguluhan. Sino ako? Si Ara ba ako o si Joyce? Bakit niya itinago ang pangalang ito sa akin? Ang pagtuklas na ito ay nagpalala sa aking pagkalito, nagdulot ng matinding pagdududa sa lahat ng aking pinaniniwalaan, at nagpukaw ng isang naggangalit na tanong sa aking puso, ano pa ang itinatago sa akin? Nakaharap ako sa aking office desk, ang mga mata ay nakapako sa file ni Ara. O dapat ko bang sabihing Joyce Ramirez? Ang ihi na nakuha niya sa kanyang lumang damit ay nakalatag sa mesa, isang tahimik na akusasyon laban sa akin. Alam kong unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata nang makita niya si Nurse Linda at ang matinding pagkalito nang makaharap niya si Attorney Enzo. Hindi ko na ito matatago ng matagal. At ang katotohanang iyon ay nagdulot ng malaking takot sa aking puso. Anak, kailangan mo nang umamin, bulong ko sa hangin, na para bang kausap ko ang sarili ko sa salamin. 6 na taon na ang nakalipas, nangyari ang trahedya. Isang trahedya na nag-iwan sa akin ng 3 musmos na anak at isang malaking butas sa aking puso. Si Joyce, ang ina ng aking mga anak, ay inakala kong patay na. Nang matagpuan ko siya, walang malay at walang alaala, sa isang malayong probinsya, tila langit ang nagbigay sa akin ng ikalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na mailayo ang mga bata sa sakit ng nakaraan at protektahan sila mula sa isang katotohanan na hindi ko pa kayang harapin. Pinangalanan ko siyang Ara, isang pangalan na malinis, walang bahid ng nakaraan. Isang pangalan na nagbigay sa kanya ng bagong buhay, malayo sa mga pait na naranasan namin. Ang totoo, hindi ko lang basta inilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Pinaniwala ko siyang si Ara siya. Lahat ng desisyon ko ay para sa mga bata. Para hindi na nila maranasan ang sakit ng pagkawala. Para magkaroon sila ng mapayapang kinabukasan. Pero ngayon, alam kong ang ginawa ko ay nagdulot din ng sakit kay Joyce. At sa sarili ko. Isang tawag mula sa ospital ang nagpukaw sa akin mula sa aking malalim na pag-iisip. Doktor, may naghahanap po sa pasyenteng may amnesia na inyo pong inuwi, sabi ng nurse sa kabilang linya. Isang nurse Teresa Reyes po. Napako ang aking tingin sa AC ni Joyce. Si Teresa. Ang matalik na kaibigan ni Joyce. Ito na nga. Papalapit na ang katotohanan. Ang pagdating ni Teresa ay tila isang balang nakatutok sa aking ulo. Nang gabing iyon, matindi ang tensyon sa hapagkainan. Pinilit kong maging normal, magkwento tungkol sa araw ko sa ospital. Ngunit si Joyce, tahimik at malalim ang iniisip. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi nabibigkas na tanong. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero ang takot ay nanatili sa aking lalamunan. Ang takot na mawala siya muli, o mas masahol pa, ang takot na baka kasuklaman niya ako kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Gab, may gusto sana akong itanong, sabi ni Joyce, at biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano yon, Ara? Tanong ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Sino si Joyce Ramirez? Diretsahang tanong niya, at naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi ako nakasagot. Ang mga bata, na abala sa kanilang pagkain, ay tila napansin ang tensyon. Si Miguel ay huminto sa pagnguya at tumingin sa aming dalawa. Bago pa ako makasagot, biglang nagring ang aking cellphone. Si Attorney Enzo. Gab, bati niya, ang kanyang boses ay puno ng panggigipit. May bago akong narinig tungkol sa lumang kaso. Hindi maganda ito. Kailangan nating mag-usap. Hindi na pwedeng ipagpaliban.
kung ayaw mong malaman ng lahat ang sikreto mo. Ang pagtawag ni Enzo sa ganitong oras, kasabay ng tanong ni Joyce, ay tila isang masamang senyales. May nagbabadyang gulo. Ang kanyang banta ay tila bumalik sa akin, nagpapaalala sa akin ang dahilan kung bakit ako naglihim. Ang kaso. Ang nakaraan. Ang reputasyon ng aking pamilya. Nilingon ko si Joyce na nakatitig sa akin, naghihintay ng sagot. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pagdududa. Pinili kong sagutin ang tawag ni Enzo, sa pag-aakalang mas mahalaga ang paghadlang sa anumang posibleng pinsala mula sa kanya. Excuse me lang, Ara, sabi ko, at tumayo upang sagutin ang tawag sa labas. Iniwan ko si Joyce na puno ng mga tanong, na may bagong natuklasan na pagdududa sa aming relasyon. Hindi ko alam na sa parehong sandali, habang ako ay abala sa pakikipag-usap kay Enzo, si Teresa Reyes ay naglalakad sa hallway ng A.F. Judas Medical Center, naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang kaibigang si Joyce Ramirez. Nakita niya ako at si Joyce na naglalakad sa hallway kanina. Naging mausisa si Teresa. Excuse me, Nurse Linda, dinig kong boses ni Teresa habang ako ay naglalakad palayo sa reception area. Naghahanap po ako ng isang pasyente na nawala ng alaala, mga 6 na taon na ang nakalipas. Babae po. Nurse din po siya. Joyce Ramirez po ang pangalan niya. Ang puso ko ay tila tumigil. Alam kong huli na. Miss Teresa, sabi ni Nurse Linda, at nakita ko ang pagtaas ng kilay niya. Kagagaling lang po niya rito. Si Nurse Ara de la Cruz. Naglakad ako papalapit sa kanila. Pakiramdam ko ay bumibigat ang bawat hakbang. Nakita ko ang pagdilat ng mata ni Teresa, at ang kanyang mga mata ay napunta sa akin, na para bang nakakita siya ng multo. Isang halo ng gulat at saya ang nabasa ko sa kanyang mukha. Joyce! Sigaw ni Teresa, at agad siyang tumakbo papalapit sa akin. Ang tawag sa pangalang iyon, Joyce, ay tila isang malakas na tunog na bumulabog sa aking isipan. Sa isang iglap, bumalik ang isang bahagi ng aking alaala, ang matinding liwanag, ang malakas na tunog ng pagkabangga, ang sakit at ang pagbagsak. Hindi pa ito buo, pero malinaw na ang imahe. Ang pangalan ko ay Joyce. At si Teresa, siya ang kaibigan ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Ang pagtatago. Ang mga kasinungalingan. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang galit ay dahan-dahang gumapang sa aking puso. Nabitawan ko ang V. Ang pangalan ko ay Joyce. Hindi Ara. Ang lahat ng sinabi ni E.F. Gabriel, ang lahat ng aking pinaniwalaan sa loob ng 6 na taon, ay biglang naglaho. Isang napakalaking kasinungalingan. Nang marinig ko ang sigaw ni Teresa, Joyce, ang lahat ng alaala ay tila isang baha na humampas sa aking isipan. Ang aksidente. Ang ambulansya. Ang gulo. Ang mga boses. At ang pinakamasakit, ang imahe ng 3 maliliit na mukha, umiiyak, na tila nawawala ng ina. Ang aking mga anak. Sila ang aking mga anak. Joyce. Diyos ko, Joyce. Niyakap ako ni Teresa ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay umaagos. Buhay ka. Hinahanap ka namin. Anong nangyari sa'yo? Hindi ako makapagsalita. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang galit. Ang pagtataksil. Ang sakit. Lahat ay sumabog sa akin ng sabay-sabay. Gabriel. Bakit? Bakit niya itinago sa akin ang lahat? Bakit niya ako pinaniwala na ako si Ara? Bumitaw ako sa yakap ni Teresa at naglakad papalapit kay Gabriel, na nakatayo lang doon, tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Bakit, Gabriel? Ang boses ko ay nanginginig, halos hindi ko makilala. Bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago ang mga anak ko sa akin? Walang salitang lumabas sa bibig niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, pero hindi ko na makita ang pagmamahal na akala ko ay nakikita ko roon. Ang nakikita ko lang ay ang isang manloloko, ang taong nag-agaw sa akin ng 6 na taon ng aking buhay, 6 na taon na sana ay kasama ko ang aking mga anak. Joyce, let me explain, sabi niya, at akmang hahawakan ang kamay ko. Pero umiwas ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari dito, Gabriel?
Sino ka ba talaga? Nilingon ko si Teresa. Teresa, sabihin mo sa akin ang lahat. Ang lahat. Hinila ako ni Teresa palayo kay Gabriel na tila nagulat sa aking reaksyon. Dinala niya ako sa isang bakanting waiting area. Doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang aksidente. Ang pagkawala ko. Ang paghahanap nila sa akin. Ang aking pagkatao bilang Joyce Ramirez, isang nurse sa ospital na iyon, nakasal sa isang engineer. Ang pagkakaroon namin ng 3 anak, Miguel, Sofia, at Leo. Namatay ang asawa mo sa aksidente, Joyce, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay malungkot. Kasama kanya noon sa sasakyan. Pero ikaw, nawala ka. Ang salitang ki-asawa ay tila nagpalungkot sa akin, ngunit ang mas matinding sakit ay ang katotohanang inilihim sa akin ang aking pagiging ina. Ang mga bata. Ang aking mga anak. Gabriel siya ang doktor na nag-rescue sa iyo, Joyce, patuloy ni Teresa. Sabi niya, namatay ka. Pero hindi kami naniwala. Patuloy ka naming hinanap. Ang impormasyon ay dumadaloy sa akin tulad ng isang agos, at ang bawat piraso ay nagdudulot ng matinding kirot. Ang aksidente. Ang pagkawala. Ang kasinungalingan. Ang lahat ay nakasentro sa isang tao, si Gabriel. Kinagabihan, pagdating namin sa bahay, hindi ko na kinayang magpanggap. Ang mga mata ng mga bata ay tila nagtatanong, at ang kanilang mga yakap ay lalong nagpatindi sa aking sakit. Hindi ko sila mayakap ng mahigpit dahil ang galit ko kay Gabriel ay humahadlang. Papa, bakit malungkot si Ate Ara? Tanong ni Sofia, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang damit ko. Nilingon ko si Gabriel na nakatayo sa isang sulok na kamasid sa amin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagsisisi, ngunit hindi ito sapat para pawiin ang aking galit. Kailangan nating mag-usap, Gabriel, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit puno ng lamig. Dinala niya ako sa kanyang opisina. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang lahat ng kanyang sinabi ay tila pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Ang sakit ng pagtataksil ay masyadong malalim. Hindi ko maintindihan, Gabriel, sabi ko, at nagsimula ng umagos ang aking mga luha. Bakit mo nagawa ito? Bakit mo kinuha sa akin ang aking mga anak? Bakit mo ako pinaniwalang wala akong sinuman? Joyce, para sa mga bata, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Maraming gulo noon. Maraming naghahanap sa'yo. Gusto ko lang silang protektahan. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang ina, sigaw ko at tumayo ako. Hindi ko maintindihan ang pagmamahal na ganyan, Gabriel. Kinupkop mo ako. Inalagaan mo ako. Pero kinuha mo ang pinakamahalaga sa akin. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Sofia, ang kanyang mga mata ay malungkot at ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Narinig niya ang aming sigawan. Papa. Ate Ara, bakit kayo nag-aaway? Tanong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang tingin ko ay napunta sa kanya. Ang aking anak. Ang aking maliit na Sofia. Ang sakit sa aking puso ay biglang lumubha. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga luha ay umaagos sa kanyang buhok. Naramdaman ko ang kanyang init, ang kanyang pagiging inosente. Ang pagmamahal ng isang ina ay biglang pumailan lang, mas malakas kaysa sa galit na nararamdaman ko. Hindi ko hahayaang masaktan sila. Hindi ko hahayaang mawala sila sa akin muli. Sa sandaling iyon, hindi na lang ako si Ara, ang babaeng walang alaala. Ako si Joyce Ramirez, ang ina ng 3 bata. Ang aking puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng matinding pagmamahal. Kailangan kong labanan ito. Kailangan kong bawiin ang aking mga anak. At hindi ko hahayaan na sinuman ang humadlang sa akin, maging si Gabriel man o ang nakaraan na itinatago niya. Ang mga salita ni Joyce ay tumatak sa aking isipan, hindi ko maintindihan ang pagmamahal na ganyan, Gabriel. Kinupkop mo ako. Inalagaan mo ako. Pero kinuha mo ang pinakamahalaga sa akin. At ang makita siyang umiyak na kasama si Sofia, ang sakit na nararamdaman niya ay tila dumating din sa akin. Alam kong nasaktan ko siya. Alam kong malaki ang aking pagkakamali. Pero sana, maintindihan niya ang aking motibo.
Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, sinubukan kong kausapin muli si Joyce. Tahimik siya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin. Joyce, pakinggan mo ako, pakiusap ko, lumapit ako sa kanya. Alam kong galit ka, at may karapatan ka sa galit na iyan. Pero hindi ko ginawa ang lahat para saktan ka. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang mga anak natin. Nilingon niya ako, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Protektahan? Sa pamamagitan ng paglayo sa kanila sa kanilang ina? Hindi lang basta paglayo, Joyce, paliwanag ko, at naupo ako sa tabi niya. Naalala mo ba ang aksidente? Ang asawa mo namatay siya agad. Ikaw, nawalan ka ng malay. Pero may mas malalim pa sa aksidenteng iyon. May kaso. Isang kaso ng medical malpractice na kinasasangkutan ng ospital kung saan ka nagtatrabaho. Ang asawa mo ang nag-claim. Ikaw ang pangunahing testigo. Kumunot ang noo ni Joyce. Medical malpractice. At ang taong may hawak ng kaso, ang abogadong nagtatangkang sirain ang ospital noon si Attorney Enzo Morales. Pinilit kong kalmahin ang aking boses. Ang aksidente, Joyce, hindi lang basta aksidente. May kinalaman si Enzo doon. Sinubukan siyang patayin ang asawa mo para mapatahimik siya. At nang makita ka nila, inakala nilang patay ka na rin. Hindi ko iniligtas ang buhay mo para ilihim ka. Iniligtas ko ang buhay mo dahil kailangan mo ng tulong. At nang makita kong wala kang alaala, naisip ko, ito na ang pagkakataon para magsimula kayong muli ng mga bata, malayo sa gulo na iyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga banta ni Enzo noon, ang kanyang impluwensya sa legal na sistema, at ang aking takot na baka kunin niya ang mga bata kung malaman niyang buhay si Joyce. Gusto kong manatili sila sa piling ko, Joyce. At ang tanging paraan noon ay ang ilayo kayo sa kanya. Habang nagsasalita ako, naalala ko ang mga taon na nagdaan. Kung paano ko inalagaan ang mga bata. Ang bawat lagnat, bawat gabi na hindi sila makatulog, bawat tagumpay sa eskwelahan. Sila ang aking buhay. At si Joyce, kahit na hindi niya maalala, ay naging ina sa kanila, naging ilaw ng aming tahanan. Ang pagmamahal ko sa kanila ay nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Narinig ko ang ring ng aking cellphone. Si Enzo. Nilingon ko si Joyce. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa galit ay naging pagkabahala. Gabriel, anong sinabi niya? Tanong niya. Sinagot ko ang tawag. Hello, Enzo. Gab, may balita ako para sa'yo, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Lumabas na ang mga balita. Tungkol sa amnesiac nurse na kinupop mo. At ang abandonadong mga anak. Hindi ba't masarap pakinggan? Nanlaki ang aking mga mata. Nagkalat na ang balita. Ang mga kasinungalingan. Mabilis siyang kumilos. Ano bang gusto mo, Enzo? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Simple lang, Gab. Ang mga bata. At ang ari-arian ng Ramirez. May kinalaman si Joyce sa isang malaking kaso ng katiwalian sa ospital noon. Gusto ko lang kuhanin ang dapat sa akin. Kailangan kong protektahan ang aking sarili at ang reputasyon ng ospital, sabi niya, may bahid ng pananakot. Isumbong mo si Joyce. Sabihin mo na sinamantala niya ang amnesia niya para makuha ang mga anak mo. Kung hindi, ikaw ang ededemanda ko. Sa kidnapping. Sa fraud. At ang mga bata kukunin ko. Napatulala ako. Ito ang aking pinangambahan. Ang pagkawala ng mga bata. Ang pagkasira ng aking pamilya. Hindi ko gagawin yan, sabi ko, kahit nanginginig ang aking boses. Talaga? Akala ko ba mahal mo ang mga anak mo? Ngumisi si Enzo sa kabilang linya. Kung ganoon, handa kang makita silang mawala sa'yo. Handa kang makita silang magdusa sa harap ng media. Dahil sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay ninyong lahat. Ibinaba niya ang tawag. Nanlamig ang aking buong katawan. Nilingon ko si Joyce na nakatitig sa akin na para bang nabasa niya ang lahat ng nangyari sa aking mga mata. Anong problema, Gabriel? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Si Enzo, sabi ko at napayuko ako. Nagpadala siya ng legal notice. Para sa custody ng mga bata.
Idinedemanda niya ako sa kidnapping at fraud at ikaw sa abandonment. Sasabihin niya sa media na sinamantala mo ang amnesia mo. Bumuntong hininga si Joyce. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, ngunit may bahid ng pagdududa. Alam kong nalilito siya sa sitwasyon. Ang galit niya sa akin ay tila unti-unting napapalitan ng pagkabahala para sa mga bata. Ang kanyang instinct bilang ina ay lumilitaw. Hindi ko hahayaang mangyari yan, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko sila hahayaang mawala sa akin muli. Naramdaman ko ang pag-asa. Sa gitna ng lahat ng gulo, may isang bagay na nagbubuklod sa amin, ang pagmamahal sa mga bata. Ngunit ang legal notice ay isang napakalaking balakid. Kailangan naming lumaban. At ngayon, may kalaban kaming kasing tuso at walang awa ni Attorney Enzo Morales. Ang galit ko kay Gabriel ay hindi pa rin nawawala, pero ang takot ko para sa mga anak ko ay mas matindi. Ang legal notice mula kay Attorney Enzo Morales ay isang malamig na hampas ng katotohanan. Hindi ito simpleng usapan lang, ito ay isang labanan para sa aking mga anak, para sa aking pagkatao. Hindi ko hahayaang mangyari yan, Gabriel, sabi ko, ang bawat salita ay may diin. Ipaglalaban ko ang mga anak ko. Nilingon ako ni Gabriel. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagod at pag-aalala, pero mayroon ding pag-asa. Paano? Kailangan natin ng abogado. Si Teresa, sagot ko. May kakilala siyang abogado. Tutulungan niya ako. At ganoon niya ang nangyari. Kinabukasan, kasama si Teresa, nagtungo kami sa isang abogadong inirekomenda niya. Si Attorney Cynthia Mercado, isang matalinong babae na may matalas na isip. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa aksidente, sa amnesia, sa pag-aalaga ni Gabriel, hanggang sa pagbabalik ng aking alaala at ang pagdating ni Enzo. Mahirap ito, Joyce, sabi ni Attorney Mercado habang sinusuri ang mga papeles. Malaki ang impluwensya ni Attorney Morales. At ang katotohanang inilihim kayo sa mahabang panahon ay magagamit niya laban sa inyo. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang impyerno. Naglabasan ang mga balita sa dyaryo at nurse na nagsinungaling sa identidad, naghahanap ng anak. Doktor na nagkubli ng katotohanan, kinakasuhan ng kidnapping. Ang mga headline ay tila punyal na tumutusok sa aking dibdib. Pininturahan nila ako bilang isang oportunista, isang irresponsableng ina, isang sinungaling. At si Gabriel naman, inilarawan bilang isang taong mapanlin lang. Hindi totoo yan, bulong ko habang nanonood ng balita, ang aking mga mata ay puno ng luha. Hayaan mo sila, Joyce, sabi ni Teresa, na laging nasa tabi ko. Ang importante, alam natin ang katotohanan. At ipapakita natin yan sa korte. Pero hindi madali. Lalo na sa mga bata. Isang hapon, nakita ko si Miguel na umuwi galing sa eskwelahan, ang kanyang mukha ay malungkot. Anak, anong nangyari? Tanong ko, lumapit sa kanya. Pinagtatawanan po ako sa school, Ate Ara, sabi niya, at yumuko siya. Sabi po nila, hindi ka raw po tunay na mama. Sabi po nila, nanloloko ka lang daw po. Bakit po, Ate Ara? Ang puso ko ay nadurog. Miguel, mahal na mahal ka ni Ate Ara. At ako ang mama mo. Hindi totoo ang sinasabi nila. Sinubukan kong paliwanagan siya, ngunit paano mo ipapaliwanag sa isang 10 taong gulang na bata ang lahat ng komplikadong pangyayari? Ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na hindi sapat ang aking paliwanag. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Puno ng tensyon ang courtroom. Naroon si Gabriel sa tabi ko, ang kanyang mukha ay seryoso. Sa kabilang banda, nakita ko si Attorney Enzo, nakangiti, tila nagtatago ng isang masamang sekreto. Nagsimula ang pagdinig. Isinalaysay ni Enzo ang kanyang bersyon ng kwento, na puno ng mga paninira at kasinungalingan. Inilarawan niya ako bilang isang babaeng ginamit ang aking amnesia para samantalahin ang sitwasyon ni Ify Gabriel at kinuha ang mga anak nito. Inakusahan niya si Gabriel ng pagtatago sa akin para sa kanyang personal na interes. Ang bawat salita niya ay tila sumpa. Wala siyang karapatang gawin yan, bulong ko kay Gabriel, ang aking mga kamay ay nanginginig. Kaya nga tayo lumalaban, Joyce, bulong niya pabalik at mahina niyang hinawakan ang aking kamay. Ang pagdududa ko sa kanya ay hindi pa rin ganap na nawawala,
pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang suporta. Iisang layunin ang nag-uugnay sa amin ngayon, ang protektahan ang mga bata. Habang nagpapahinga kami sa korte, naglakad ako palabas para huminga ng sariwang hangin. Sa di kalayuan, nakita ko si Attorney Enzo na nakikipag-usap sa cellphone. May ngisi sa kanyang labi. Ang mga papeles ay nasa akin, rinig kong sabi niya. Siguraduhin mong walang makakakita sa mga lumang dokumento mula sa San Jose Medical. Lalo na ang tungkol sa nursing error na iyon. Hindi na nila kailangan malaman ang buong kwento. Perfect timing ang amnesia ng babaeng iyan. Biglang tumindig ang balahibo ko. San Jose Medical. Nursing error. Ang pangalan ng dating kumpanya ng asawa ko. Ang mga salita niya ay naghatid ng isang bagong piraso ng puzzle sa aking isipan. Ang aksidente. Ang kaso ng medical malpractice na binanggit ni Gabriel. Hindi lang basta naglihim si Enzo. May kinalaman siya sa aksidente o sa kung ano man ang dahilan ng aking pagkawala. Ang aking amnesia ay tila isang perfect timing para sa kanya. Ang ngisi ni Enzo ay hindi na lang nakakakilabot, ito ay ang ngisi ng isang halimaw. Ang labanan na ito ay mas malalim kaysa sa pagkuha ng custody. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang mga salitang narinig ni Joyce mula kay Attorney Enzo, ang tungkol sa nursing error at the perfect timing ng amnesia, ay tila kuryente na dumaloy sa aking ugat. Ang pagdududa na dati nakatanim lang sa aking isipan ay unti-unting lumago at naging isang malaking punong-puno ng takot. Alam kong may mas malalim pa sa likod ng aksidente ni Joyce, isang bagay na itinago ni Enzo, at ako ang nasa bingit ng isang napakalaking pagkakamali sa pagpapaniwala sa kanya. Pagkatapos ng pagdinig, habang papalabas kami ng korte, hinila ko si Joyce sa isang sulok. Joyce, ang narinig mo kay Enzo alam kong may koneksyon yan sa kasong binanggit ko sa'yo. Yung medical malpractice. Pero bakit? Anong kinalaman niya sa nangyari sa akin? Tanong ni Joyce, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng takot. Hindi ko pa alam ang buong detalye, Joyce, sabi ko, ang aking utak ay mabilis na nag-iisip. Pero mayroong nakaraang kaso na sinisiyasat ng asawa mo, kung saan involved ang San Jose Medical. May kinalaman din doon si Enzo. Siguro, mayroon siyang inililihim na mas malaki pa sa aking iniisip. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang pagkabahala ko ay hindi lang para sa custody ng mga bata, kundi para na rin sa seguridad ni Joyce. Mabilis kong sinimulan ang pagre-research tungkol sa nakaraan ni Enzo at sa San Jose Medical. Gumamit ako ng lahat ng koneksyon ko sa medical community at sa legal field. Hindi ko inakala na ang isang sikat na abogado ay magtatago ng ganito kadilim na sekreto. Naging malinaw na maraming ang kasong hinawakan si Enzo laban sa mga ospital, at marami sa mga ito ay misteryosong natatapos ng walang resolusyon. Ang pangalan ng asawa ni Joyce ay lumabas sa ilang lumang report bilang isa sa mga biktima ng negligence. Pero ang impormasyon ay malabo, tila sinadya. Isang hapon, habang abala ako sa opisina ko sa ospital, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ike Reyes, isang matandang kasamahan ko na matagal nang nagtatrabaho sa Medical Records Department. Gab, napansin ko ang iyong mga inquiry tungkol kay Attorney Morales, sabi niya, ang kanyang boses ay maingat. May isang lumang kaso na naaalala ko na may kinalaman sa kanya, at sa isang nurse na nagngangalang Joyce Ramirez. May kinalaman ito sa isang nursing error na hindi masyadong naimbestigahan. May kakaiba sa mga records. Tila may nagtago ng ebidensya. Ano ang ibig mong sabihin, Dulcie? Tanong ko, ang aking puso ay bumibilis. Naalala ko lang. Mayroon kasing nurse na nawala pagkatapos ng aksidente ng kanyang asawa, at siya ang pangunahing testigo sa kasong iyon. Pero biglang nawala ang lahat ng kanyang record, pati na rin ang ilang mahalagang ebidensya sa kaso ng negligence. Ang abogado noon ng pamilya ng biktima, na siyang inosente, ay biglang bumitaw sa kaso, at ang kaso ay na-dismiss. At ang nag-iisang nakinabang doon, si Attorney Morales. Ang mga bata. Sila ang pinaka-nahihirapan sa lahat. Dahil sa mga balita, nagsimula silang makaranas ng bullying sa eskwelahan. Si Miguel, na matalino at madaling maapektuhan, ang pinaka-nakita ko ang pagbabago. Tahimik na siya, at paminsan-minsan, naririnig ko siyang nagtatanong sa kanyang sarili kung totoo nga ba ang mga balita. Isang araw, bumisita si Enzo sa eskwelahan na tila nagulat ako sa paglitaw niya. Nakausap niya si Miguel.
Hindi ko narinig ang buong usapan, pero nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Miguel pagkatapos. Parang may binulong si Enzo na nagpatindig ng balahibo ko. Nang makauwi kami, tahimik si Miguel at sa hapagkainan, umiwas siya sa tingin ni Joyce. Anak, ayos ka lang? Tanong ni Joyce kay Miguel. Opo, Ate Ara, sagot niya, at yumuko siya upang itago ang kanyang mukha. Ang galit ko kay Enzo ay umapaw. Ginagamit niya ang mga bata para saktan kami. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya. Hindi ko hahayaang sirain niya kami. Nang gabing iyon, habang nag-iisip ako kung saan pa ako pwedeng maghanap ng ebidensya, biglang bumalik sa aking isipan ang lumang file ni Joyce sa ospital. Ang mga personal na dokumento niya bago ang aksidente. Nakita ko ito dati, ngunit hindi ko binigyan ng pansin ang lahat ng laman nito. Posible kayang mayroong nakasiksik na impormasyon doon na hindi ko napansin. Madaling araw na nang puntahan ko ang aming storage room, kung saan nakatago ang mga lumang file. Nahanap ko ang karton ni Joyce. At sa pinakailalim, sa loob ng isang lumang diary, nakasiksik ang isang e-tape drive. Ang pangalan nito, San Jose Medical, Internal Investigation. Kumabog ang aking puso. Ito na ba? Ito na ba ang susi? Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba, ngunit kasabay nito, isang matinding pag-asa. Alam kong ang nilalaman ng 8th drive na ito ay maaaring magpabago sa lahat. Ito ang pagkakataon namin upang patunayan ang inosensya ni Joyce at ibunyag ang tunay na mukha ni Attorney Enzo Morales. Nanginginig ang aking mga kamay nang ibigay sa akin ni Gabriel ang 8th drive. San Jose Medical Internal Investigation. Ang pangalan pa lang ay sapat na para bumilis ang tibok ng aking puso. Ito na ba ang kasagutan sa lahat ng aking tanong? Ang sagot sa kung bakit ako nawalan ng alaala at kung bakit ginawa sa akin ang lahat ng ito. Sige, buksan natin yan, sabi ko, ang aking tinig ay matatag kahit na nanginginig ang aking loob. Agad naming ipinasok ang USB sa laptop. Isa-isang lumabas ang mga file, mga lumang report ng ospital, mga memorandum, mga testimonya, at mga audio recording. Sa bawat file na aming binubuksan, unti-unting nabubuo ang nakakakilabot na katotohanan. Ang aksidenteng nagpabago sa aking buhay ay hindi lang basta aksidente. Ito ay isang tangkang pagpatay na may kinalaman sa isang malaking kaso ng katiwalian at negligence sa San Jose Medical. Ang asawa ko, si Arthur, ay malapit nang ibunyag ang lahat. Siya ang pangunahing whistleblower. At ako, bilang isang nurse na nakasaksi sa mga maling gawain, ay magiging pangunahing testigo. Ang mastermind sa likod ng lahat. Si Attorney Lorenzo Morales. Ang narinig ko sa mga audio recording ay nagdulot ng lamig sa aking buong katawan. Boses ni Enzo, kasama ang isang opisyal ng ospital, na nagpaplano kung paano patahimikin si Arthur at ako. Ang key nursing error na binanggit niya sa telepono. Isa itong ginawagawang kaso para sirain ang aking reputasyon at hindi na paniwalaan ang aking testimonya. At ang aking amnesia, ginamit niya upang ganap na burahin ang aking pagkatao at ang aking kaalaman sa kanilang kasamaan. Hindi ko akalain na ganito siya kasama, bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang galit ko kay Gabriel ay unti-unting napalitan ng isang matinding galit kay Enzo. Si Enzo ang tunay na halimaw. Siya ang nagnakaw ng 6 na taon ng aking buhay, ang nagpalayo sa akin sa aking mga anak. Kinabukasan, agad naming pinatawag si Atty. Cynthia. Matapos niyang suriin ang lahat ng ebidensya, nanlaki rin ang kanyang mga mata. Ito ang kailangan natin, Joyce. Hindi lang ito magpapatunay sa inosensya mo, kundi magbubunyag din sa lahat ng kasamaan ni Attorney Morales. Sa tulong ni Atty. Cynthia, nagsimulang lumabas ang mga dating katrabaho ko sa San Jose Medical na may alam sa kaso. Sila ay natatakot noon, pero nang makita nila ang mga ebidensya, naglakas loob silang magsalita. Nagkaroon ng mga pahayag mula sa mga dati kong pasyente na magpapatunay sa aking pagiging responsableng nurse na taliwas sa mga alegasyon ni Enzo. Isang araw bago ang susunod na pagdinig, nagkaroon kami ng maikling paghaharap sa labas ng korte. Nakita ko si Enzo na nakatayo malapit sa elevator. Lumapit ako sa kanya, ang aking puso ay bumibilis. Attorney Morales, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Lumingon siya at ang kanyang ngisi ay nanatili.
Oh, Miss Ara. O dapat ko bang sabihing Joyce Ramirez? I see you're finally remembering. Alam ko na ang lahat, Enzo, sabi ko, ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Alam ko ang ginawa mo kay Arthur. At ang ginawa mo sa akin. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ngumisi si Enzo at ang kanyang mga mata ay naging matalim. At ano ngayon? Sa tingin mo ba, may maniniwala sa isang amnesyak na nurse na biglang nagkaalaala? Masyado ka ng huli, Joyce. Tapos na ang laban. Hindi pa tapos, Enzo, sabi ko, at lumapit ako ng bahagya sa kanya. May ebidensya kami. At malalaman ng lahat ang tunay mong mukha. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Enzo. Ang kanyang ngisi ay naglaho at ang galit ay pumalit. Huwag kang magkakamali, Joyce. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Kung susubukan mong sirain ako, sisiguraduhin kong pati ang mga anak mo, idadamay ko. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng pagbabanta. Sa di kalayuan, nakita ko si Miguel na papalapit, may dalang libro. Marahil ay hinahanap niya si Gabriel. Nakita niya kaming nag-uusap ni Enzo, at nakita niya ang ekspresyon ng galit sa mukha ni Enzo. Tila nakarinig siya ng ilang bahagi ng aming usapan, lalo na ang tungkol sa pagbabanta. Nagulat siya at humakbang paatras. Miguel, tawag ko. Ngunit bago pa ako makalapit sa kanya, sumakay na si Enzo sa elevator. Ang kanyang huling tingin sa akin ay puno ng pagbabanta. Niyakap ko si Miguel na nanginginig. Okay ka lang, anak, tanong ko. Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa elevator kung saan pumasok si Enzo. Mukhang nakarinig na siya. Ang takot na kumalat sa kanyang mukha ay nagpatunay sa akin na hindi kami ligtas. Habang papalabas kami ng courthouse, kasama si Gabriel at ang mga bata, biglang may isang truck na mabilis na humarurot papalapit sa amin. Isang malakas na busina at tila sinasadya nitong banggain kami. Hinila ako ni Gabriel palayo sa kalsada, habang si Miguel ay sumigaw. Ang truck ay dumaan sa harap namin, halos sumagasa. Hindi ito aksidente. Nilingon ko si Gabriel, ang aking puso ay bumibilis. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang mga bata ay nanginginig. Malinaw na mensahe ito mula kay Enzo. Hindi lang siya nagbabanta, kumikilos na siya. Ang labanan na ito ay hindi lang sa korte. Ito ay laban para sa aming buhay. Ang insidente sa labas ng courthouse ay tila isang malamig na kamay na gumapos sa aking puso. Malinaw na mensahe iyon mula kay Enzo, handa siyang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ang makita ang takot sa mga mata ni Joyce at ng mga bata ay nagpatindi sa aking determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari ang masama sa kanila. Hindi na ito laro, Joyce, sabi ko, habang nasa sasakyan kami, patungong bahay. Alam na nating seryoso si Enzo. Kailangan nating maging doble ingat. Alam ko, Gabriel, sagot niya, ang kanyang tinig ay mahina. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkabahala at takot. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Miguel na nakaupo sa likod, tila pinoprotektahan ito. Hindi tayo susuko. Kailangan nating iligtas ang mga bata. Ang pagmamahalan ko sa mga bata at kay Joyce ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Sa mga mata ni Joyce, nakita ko ang pag-asa sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan namin. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay nilaan na sa kanya. Hindi na mahalaga ang pagtatago ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng aming pamilya. Pagdating namin sa bahay, agad akong nakipag-ugnayan kay Atty. Cynthia at sa mga pulis. Ikinuwento namin ang tangkang pagbangga. Nag-imbestiga sila, pero mahirap patunayan dahil mabilis na nawala ang truck at walang saksing makapagpatunay. Ngunit ang pagbabanta ay malinaw. Naglagay kami ng dagdag na seguridad sa bahay. Sa loob ng ilang araw, naging mas malakas ang ugnayan namin ni Joyce. Nagtulungan kami sa pagrerepaso ng mga ebidensya sa pagpaplano para sa susunod na pagdinig. Nawala na ang mga pader sa pagitan namin at ang tiwala ay unti-unting nabubuo. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, nag-uusap kami ng matagal tungkol sa aming mga takot, sa aming mga pangarap. Paano kung hindi kami manalo, Gabriel? Tanong ni Joyce isang gabi habang nakaupo kami sa living room. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mananalo tayo, Joyce. Hindi ko hahayaang kunin niya ang mga bata sa atin.
Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Kinabukasan, sa pagdinig, naglabas si Attorney Enzo ng isang video. Isang video na tila gawa-gawa lamang na nagpapakita sa akin na sumusuhol sa isang witness para magsinungaling laban sa kanya. Ang video ay tila galing sa kikikis ng aking klinik, ngunit sigurado akong peke iyon. Ito po ang patunay na ang Dr. Gabriel Alcantara ay handang gawin ang anumang iligal para manalo sa kasong ito at ginagamit niya ang amnesia ni Ivy Ramirez para sa kanyang pansariling interes, sabi ni Enzo sa korte. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagtagumpay. Ang abogado ni Enzo ay naglabas din ng mga dokumento na nagpapakita ng aking financial transactions na tila nagpatunay sa pagsuhol. Ang lahat ay nakaplano ng maigi. Hindi kami handa sa ganitong uri ng atake. Ang desisyon ng korte ay tila kidlat na tumama sa amin. Temporary custody ay ibinigay kay Attorney Enzo Morales. Ang mga salita ng hukom ay umalingaw sa aking tainga dahil sa mga lumabas na ebidensya ng posibleng pandaraya mula sa panig ng respondent at para sa kapakanan ng mga menor de edad. Ang temporary custody ay ibinibigay kay Attorney Lorenzo Morales habang patuloy na dinidinig ang kaso. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ito maaaring mangyari. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking balikat. Nilingon ko si Joyce. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang luha ay umaagos na. Ang mga bata, nakaupo sa likod namin, ay hindi pa ganap na naunawaan ang nangyayari, pero nakikita ko ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Sa loob ng korte, pilit naming pinigilan ang aming mga luha. Pero nang makalabas kami, hindi na namin napigilan. Si Joyce ang unang bumagsak, umiiyak ng tahimik. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga mata ay puno rin ng luha. Hindi ko hahayaang mangyari ito, sigaw ni Joyce. Sa loob ng bahay, ang pagdating ni Enzo, kasama ang kanyang mga tauhan, ay tila pagdating ng mga demonyo. Ang aming tahanan, na puno ng saya, ay biglang naging tahimik at malungkot. Papa, Ate Ara, saan po kayo pupunta? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, nang makita ang kanilang mga gamit na inilalabas. Lilipat muna kayo ng bahay, anak, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Pinilit kong ngumiti kahit na dinudurog ang aking puso. Niyakap ng mahigpit ni Joyce ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Magpakabait kayo, mga anak. Babalikan kayo ni Mama. Pangako. Si Miguel, na nakarinig ng usapan namin dati, ay tila may ideya na sa nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, puno ng pagdududa at sakit. Hindi siya umiyak, pero alam kong masakit din sa kanya. Paalam na po, Ate Ara, bulong ni Sofia. Umalis ang mga bata, kasama si Enzo, na nakangisi, na tila nanalo sa isang malaking labanan. Ang kanilang mga tinig ay unti-unting nawala. Ang aming bahay ay naging tahimik. Walang tawanan. Walang laro. Walang buhay. Isang malalim na butas ang naiwan sa aming mga puso. Lahat ay nawala, bulong ni Joyce, bumagsak sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi, Joyce. Hindi pa tayo tapos. Hindi natin hahayaang manalo si Enzo. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay tila nawala. Ang aming mga anak ay nasa kamay ng isang halimaw. At kami, nakakulong sa aming sakit at kawalan ng pag-asa. Ang bawat gabi ay tila isang walang katapusang bangungot. Ang bahay na dating puno ng tawanan ng mga bata ay naging tahimik at malamig. Ang mga laruan nila sa sala ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagkawala. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga litrato, dinudurog ang puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at kawalan ng pag-asa, nanatili akong matatag. Hindi kami susuko. Hindi ko hahayaang manalo si Enzo. Anong plano natin, Gabriel? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang kawalan sa bakuran. 2 araw na ang nakalipas mula nang kunin ni Enzo ang mga bata. Kailangan natin ng mas malakas na ebidensya, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ang video na pinakita niya, gawa-gawa lang yun. Pero kailangan nating patunayan. Naging masisipag kami ni Gabriel sa paghahanap ng anumang makakatulong. Tinulungan kami ni Teresa at maging ni Manang Rosa, ang matapat na kasambahay ni Gabriel na matagal nang kasama ng pamilya.
Hindi ko inakala na si Manang Rosa ay may alam pala. Ate Joyce, Sir Gab, sabi ni Manang Rosa isang umaga, habang nagkakape kami sa kusina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Narinig ko po si Attorney Enzo na may kausap sa telepono. May binabanggit po siyang isang dating bodyguard na may alam daw po sa lahat ng galaw niyo noon. At tila ayaw po niyang magsalita ang taong iyon. Nagkatinginan kami ni Gabriel. Dating bodyguard. May kinalaman ba ito sa aksidente? Posible bang may saksi na alam ang lahat ng katotohanan? Agad naming ipinasa ang impormasyon kay Atty. Cynthia. Matapos ang ilang oras, may magandang balita siya. May nahanap akong dating security guard na nagtatrabaho sa San Jose Medical noong panahong nangyari ang aksidente. Siya rin ang naging driver ni Atty. Morales sa loob ng ilang panahon. Mukhang handa siyang magsalita, pero takot siya. Mabilis kaming nakipagkita sa dating bodyguard na nagngangalang Mang Tonyo. Sa isang liblib na lugar, ikinuwento niya ang lahat. Ang banta ni Enzo kay Arthur, ang asawa ko. Ang planong pasabugin ang sasakyan. At ang ginawa-gawang kinursing error para baluktutin ang katotohanan. Si Mang Tonyo mismo ang inutusan ni Enzo na maglagay ng pampasabog sa sasakyan. At siya rin ang pinagmulan ng peking video na ginamit laban kay Gabriel. Ang lahat ng kanyang sinabi ay nagpatunay sa aming hinala, si Enzo ang utak sa likod ng lahat ng aming pinagdaanan. May ebidensya ka ba, Mang Tonyo? Tanong ni Atty. Cynthia. Naglabas si Mang Tonyo ng isang lumang cellphone. Narito po, Atty. May recording po ako ng lahat ng utos niya. Ayaw ko na pong magsinungaling. Isang malaking pag-asa ang bumalik sa aming mga puso. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang tensyon sa courtroom ay halos mahawakan. Naroon si Enzo, nakangisi pa rin, confident sa kanyang pagtagumpay. Nagsimula ang pagdinig. Isinalaysay ni Atty. Cynthia ang lahat ng ebidensya laban kay Enzo at ipinakilala si Mang Tonyo bilang testigo. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang ngisi ay naglaho. Nagsalita si Mang Tonyo, malakas at malinaw, ang kanyang boses ay nanginginig. Inisa-isa niya ang lahat ng utos ni Enzo, ang mga detalye ng tangkang pagpatay, at ang kanyang papel sa paglikha ng peking ebidensya. Lais, sigaw ni Enzo. Sinisiraan lang kayo ng taong yan. Bayaran lang yan. Ngunit bago pa matapos magsalita si Enzo, biglang tumayo si Miguel, ang panganay ko. Ang kanyang mga mata ay matapang. Hindi po sinungaling si Ate Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Narinig ko po siya, si Atty. Enzo. Narinig ko po siyang nagbanta sa kanya. At sa amin. Ayaw ko pong kasama siya. Ang mga salita ni Miguel ay tila isang kulog na dumagundong sa loob ng courtroom. Si Enzo ay tila nabato, ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagpapatunay mula sa isang inosenteng bata ay mas matindi kaysa sa anumang legal na argumento. Your Honor, ang pagpapatunay po ng batang ito, kasama ang lahat ng ebidensya na aming ipinresinta, ay malinaw na nagpapakita ng krimen ni Atty. Lorenzo Morales, sabi ni Atty. Cynthia. Ang hukom ay tiningnan si Enzo, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang courtroom ay tahimik. Bawat isa ay naghihintay sa desisyon. Ang pag-asa ay sumisilay, ngunit ang kaba ay nanatili. Ang aming huling laban ay nakasalalay sa mga salita ng hukom. Batay sa mga ebidensyang ipinresinta at sa testimonya ng mga saksi. Nagsimula ang hukom. Biglang bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Lumapit sila kay Enzo. Attorney Lorenzo Morales, you are under arrest for attempted murder, obstruction of justice, and tampering with evidence, sabi ng isang opisyal. May warrant of arrest po kami mula sa opisina ng ombudsman, kasama ang mga charges na may kinalaman sa iyong mga dating kaso. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay naglaho. Pilit siyang lumaban, ngunit hinila siya ng mga pulis. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Niyakap ko si Gabriel. Niyakap ko si Miguel. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang hustisya ay naibalik. Ang aming mga anak ay malaya. Ang halimaw ay nahuli.
Ang pag-aresto kay Attorney Enzo Morales sa gitna ng korte ay tila isang malaking bato na inalis sa aming mga balikat. Sa wakas, ang hustisya ay nanaig. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay unti-unting kumalat sa aming lahat, bagamat mayroon pa ring malalim na sugat na kailangan ng paghilom. Niyakap ko si Joyce na nakayakap din ng mahigpit kay Miguel. Ang mga luha niya ay halo ng kagalakan at pagod. Tapos na, Joyce. Ligtas na tayo, bulong ko sa kanya, ang aking tinig ay nanginginig. Ang sumunod na linggo ay naging abala sa legal na proseso. Nahatulan si Enzo batay sa mga matibay na ebidensya at testimonya ni Mang Tonyo at maging ni Miguel. Ang kanyang mga krimen ay nabunyag sa buong publiko. Ang mga kasinungalingan niya ay bumalik sa kanya, at sa wakas ay makukulong siya sa loob ng mahabang panahon. Ang aming pamilya, unti-unting nagpapagaling. Ang una naming ginawa ay ang bawiin ang mga bata mula sa pangangalaga ni Enzo. Ang muling pagtatagpo namin sa kanila ay puno ng luha at yakap. Si Sofia at Leo, na hindi masyadong naapektuhan ng mga balita, ay masayang-masaya na makabalik sa bahay. Ngunit si Miguel, na mas nakakaintindi, ay mas tahimik. Miguel, anak, salamat, sabi ko sa kanya isang gabi, habang nagbabasa kami ng libro. Napakalakas mo. Ipinaglaban mo ang katotohanan. Ngumiti siya ng bahagya. Ayaw ko na po ng masamang tao, Papa. Gusto ko po, masaya tayo. Ito ang simula ng aming paghilom. Araw-araw, sinisikap namin ni Joyce na buuin muli ang aming relasyon at ang ugnayan namin sa mga bata. Hindi madali ang lahat. May mga sandali ng awkwardness, may mga tanong pa rin sa mga mata ni Joyce tungkol sa aking mga desisyon noon. Ngunit handa akong sagutin ang lahat at handa siyang makinig. Isang gabi, habang naglalakad kami sa hardin, sa ilalim ng maliwanag na buwan, hinawakan ko ang kamay ni Joyce. Joyce, sabi ko, alam kong mahirap patawarin ang nagawa ko. Pero sana, maintindihan mo na ang lahat ng iyon ay para sa inyo. Para sa mga bata. Mahal na mahal ko kayo. Nilingon niya ako. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kapatawaran. Alam ko, Gabriel. Masakit ang ginawa mo, pero nakita ko rin kung gaano mo kami kamahal. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa mga bata. Naisip ko, siguro kung hindi mo ginawa iyon, baka wala na ako ngayon at baka pati ang mga bata ay nasa panganib. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating magsimulang muli. May tiwala ako sa iyo, Gabriel. Ang mga salita niya ay tila isang himala. Isang napakalaking pasanin ang inalis sa aking dibdib. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking puso ay puno ng pagmamahalan at pasasalamat. Alam kong hindi na kami magkahiwalay kailanman. Unti-unting bumalik si Joyce sa kanyang propesyon bilang nurse. Mas matatag na siya ngayon, mas malakas. Hindi na siya si Ara, ang babaeng walang alaala. Siya si Joyce Ramirez, isang matapang na ina at isang dedikadong nurse na handang labanan ang anumang hamon. Nakipagtulungan siya sa mga otoridad upang tulungan ang iba pang biktima ng katiwalian ni Enzo, na nagbigay sa kanya ng bagong layunin. Ang bahay ay muling napuno ng tawanan ng mga bata. Si Miguel ay naging mas bukas. Si Sofia ay mas malambing. At si Leo, masayahin pa rin. Para bang walang nangyari. Nagkakaroon kami ng mas maraming oras na magkasama bilang isang pamilya. Mga simpleng hapunan, paglalaro sa hardin, at mga gabi na nagbabasa kami ng kwento. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, biglang nagsalita si Leo. Papa, Mama Joyce, sabi niya, habang kumakain ng kanyang pagkain. Kailan po tayo ulit magkakaroon ng baby kapatid? Gusto ko po ng kalaro. Nagkatinginan kami ni Joyce. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Ngumiti ako. Ang kanyang tanong ay tila nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Isang hinaharap na puno ng pag-asa, pagmamahalan at higit pang mga pangarap. Isang taon na ang lumipas mula nang mahatulan si Attorney Enzo Morales. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa aming hardin na ngayon ay mas lalo pang lumago, puno ng mga bulaklak na sumisimbolo sa aming bagong simula. Ang mga alaala ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nagbibigay ng sakit. Sa halip, nagsilbi sila bilang paalala ng aming pinagdaanan at kung paano kami naging mas matatag dahil dito. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit mas may kabuluhan. Si Gabriel at ako, mas matibay ang aming samahan.
Ang kanyang pagmamahal ay tila ilaw na gumabay sa akin sa gitna ng kadiliman. At ang pagmamahal ko sa kanya ay lumalim, higit pa sa salita. Tinanggap ko ang kanyang mga pagkakamali at tinanggap niya rin ako, kasama ang aking nakaraan. Ang aming pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Mama Joyce, tulungan mo ako dito, sigaw ni Sofia, habang pilit niyang dinidiligan ang isang maliit na halaman. Lumapit ako sa kanya at inalalayan siya. Galingan mo, anak. Para lumaki yan tulad ng paglaki mo. Ang tanong ni Leo tungkol sa baby kapatid ay naging biro sa bahay. Sa katunayan, kasalukuyan akong nagdadalang tao. 5 buwan na ang aking tiyan. Isang bagong simula, isang bagong buhay na magpapatunay sa aming pagmamahalan. Isang simpleng seremonya ng kasal ang naganap sa aming hardin. Wala kaming imbitadong marami, tanging ang aming pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Naroon si Teresa na masaya para sa akin. Si Manang Rosa na umiiyak sa tuwa. At syempre, ang aming 3 anghel, sina Miguel, Sofia at Leo. Nakasuot ako ng puting damit, habang si Gabriel naman ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay simpleng panata, ngunit puno ng katapatan. Joyce, sa lahat ng aming pinagdaanan, ipinapangako ko, hinding-hindi na ako magtatago ng anumang bagay. Ikaw at ang aming mga anak ang aking buhay. Mahal na mahal kita. At ikaw rin, Gabriel, sagot ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Salamat sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga mo. Salamat sa pagiging tahanan. Mahal na mahal kita. At handa akong harapin ang anumang pagsubok, basta't kasama ko kayo. Nang maghalikan kami, ang mga bata ay pumalakpak. Isang maligayang simula ng isang bagong kabanata. Isang huling eksena sa aming kwento. Nakatayo kami sa aming hardin, kaming 5. Si Gabriel, ako, at ang aming 3 anak na may bagong miyembro na paparating. Magkakahawak ang aming mga kamay. Sa likod namin, nakatanim ang isang puno na sabay-sabay naming tinanim, sumisimbolo sa aming lumalagong pamilya. Ang bawat dahon nito ay tila nagkukwento ng aming paglalakbay, ang sakit, ang pagdududa, ang galit, ang kapatawaran, at ang pagmamahalan na sa huli ay nanalo. Ang huling sikat ng araw ay sumasalubong sa amin, ang langit ay puno ng mga kulay. Ang aming kwento ay patunay na ang pag-ibig ay hindi lang nakikita ng mata, kundi ng puso. Ito ay pagtanggap sa nakaraan, pagpapatawad sa mga pagkakamali, at pagbuo ng kinabukasan na may tiwala at pag-asa, gaano man kasakit ang katotohanan. Ang aming pamilya ay buo. At ang aming paglalakbay ay nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ang aming puso ay puno. Ang aming tadhana ay nakasulat na. Isang pamilya. Magpakailanman.